sa bahaging ito, napakagaling ng ginawa ni Senator Amy na pinresinta niya yung mga past interview nung mga opisyal at yung mga pagbabagong sinasabi nila ngayon. Ang ganda ng pagka-presenta niya dito. Magaling yung kanyang research team. Maayos, maganda. At dahil doon, kung ako yun na ngayon, nakulangan nga lang ako. Kung ako talaga yun, ay right then and then, contempt silang lahat sa akin, kulong silang lahat sa akin. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi walang biro. Alam mo kung bakit? Obvious na eh. Ipapakita natin dito isa-isa. Alam mo, may mga, kasi hindi ko noong una nag-i-struggle ako kung i-discuss ko ba yung buo kasi baka maging boring naman. Pero dito, pinutol-putol na lang nung isa sa mga idol ko na page sa FB. Matagal na po yan. Matagal ko nang pinapollow po yan, ha. Yung VOVPH. Matagal ko nang pinafollow yan. At consistent yan mula nung kampanya ni Pangulong Duterte ay talagang maganda ang pagka-research niyan. At kinuha ko yung mga videos niya kung saan pinakita dito yung mga inconsistent na sinasabi ng mga public official natin. At dito mo malalaman na talagang meron silang plano. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, meron silang plano. Kasi nga alam mo, ang problema kasi dito, pag sinama mo yung lahat ng bida-bida, talaga mapapahamak sila. Yun ang problema mga kababayan Alam mo, sa grupo, minsan okay na isa lang ang bida-bida. Pero kung lahat kayo bida-bida, yari ka talaga. This time, lahat sila ata may pangarap maging senador. Kaya lahat sila bida-bida. Yan tuloy. Talagang natalisod sila, ika nga. Hindi ko alam ano ba sa English ng bida-bida? Para sa kaalaman lang ng mga banyagang nanonood dito. The English of bida-bida is fame whore. Yung they want to be in the limelight, ika nga. So, they entertain interviews, tapos they would add, I don't know if add or subtract the facts, o binabawasan or dinadagdagan yung facts. Ang problema, magkakaiba sila ng sagot, di ba? Magkakaiba sila ng sagot, nabubuking tuloy sila lalo. Yun ang matinding problema doon, mga kababayan. Kaya panoorin po natin ito Maganda ho nating maunawaan at maintindihan po yung mga nangyari. Okay? Ito. Pasok. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Mamalasin? Ano ito? Ano to? Mamalasin kayo pag hindi nyo ginawa. Dito binubuking ni Senator Amy na bakit dali-dali niyong itinakas si Pangulong Duterte sa Pilipinas, Bakit? Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125. sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice, pambira There is a warrant. Tagal-tagal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Yari siya, natarayan siya. Ano yung reglementary period mo? Feeling ko sa loob-loob nito ni Toreng, ikaw ang susunod kong aarestuhin. Sabi siguro niya kaya lang, ay, mali. Ano pala ito? Kapatid pala ito ng presidenteng sinusunod ko. Bago! Barado barado. Bring it to the SOJ, ma'am. If the SOJ wants to answer. Nagpa-rescue sa DOJ, hindi alam ang sagot. Awawa ka talaga, Brad. Sinasabi ko na sa iyo Yan ang mahirap sa atin pagka wala talaga tayo sa hulog Rescue! Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Yan ang problema kay Senator Amy. Medyo lumalamya siya Okay na sana yung mga unang diin niya. Kaya lang along the way, lumalamya. Hindi ko nga alam kung talagang mahina lang siya, katulad nung kapatid niya. She's trying to please everybody. Kasi yun ang problema pag if you're trying. Alam mo, ito sasabihin ko lang sa inyo marami mga politiko dyan gumigitna. Marami dyan mga politiko gumigitna. Bakit kanyo? Kasi they're trying to please people so that they would get votes. Ang problema minsan na hindi nila alam, sa pagiging gitna nila, mas lalong wala silang napiplease.
'Di ba? Kaya nga mismo meron yang tinatawag na biblical principle, which is the lukewarm Christian. Ha? Ano ibig sabihin nun? You're neither hot nor cold. Hindi mo alam kung saan ang tayo mo, 'di ba? Hindi mo maintindihan. Yan ganyan yung mga Christian na alam ang Biblia, alam ang lahat about Christianity, pero lukewarm. Hindi mo alam kung sino ba talaga sinusunod niya. Parang ganito din dito eh. Minsan ganyan to si Senator Amy. Minsan ito problema nitong Alin to eh. Minsan babatikusin yung kapatid niya, babatikusin yung gobyerno, tapos biglang papaling ng konti, di ba? Tapos umayat maya sasabihin niya independent siya, tas yung pala kasama siya. Yung ganun bang ano ba talaga te? Minsan ang gulo mo rin kausap eh, no? kaya ka binabatikos te. Nasa gitna ka kasi. Eto, tingnan mo, ngumiti ka pa. Sana diniin mo na lang ng todo si Torre, 'di ba? O ba't di ikaw sumagot? Ikaw yung ikaw yung umaresto, ba't di ikaw sumagot? Bakit mo ipapasa sa DOJ? Nandiyo sila ba umaresto? Ikaw ang umaresto. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Di walang reglementary period. I do believe, sinasabi niya, I do believe na may warrant. Medyo natumbok ni Senator Amy dito eh. Bakit ka nagmamadali, 'di ba? Kung may warrant, ibig sabihin kailangan mo talagang dalhin sa husgado sa Pilipinas. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Hindi pareho 'yun. 'Yun na suko na siya. Suko na siya, sabi niya. Hindi nga pareho 'yun. Yan kasi ang problema sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, dapat itong si Torre, ano ito eh, dapat po inuulit ang pag-aaral nito. Oo, walang biro. Dapat tinuturuan ito ng isang abogado eh. Meron isang abogado doon na matikas eh. Talagang naipaliwanag niya kung ano yung tamang proseso ng pag-aaresto. Hindi katulad nito na wala talagang wala pong kaalam-alam, ika nga. Para bagang siya nagre-response lang siya yung sa tingin niya ay tama, hindi yung talagang tama. Magkaiba kasi yung sa tingin mo tama, ito yung sa tingin mo, o yung talagang tama. Magkaiba ho yun. Hindi ho yung pareho, mga kababayan. Ito pa ha, yung paulit-ulit na sinasabi kasing walang warrant, kasi diba sinasabi nila hindi naman ICC yun, kung hindi Interpol, diba? Kaya hindi nila daw sinusunod yung authority ng ICC, kasi yun ang paulit-ulit na sinasabi ng presidente, sinasabi ni Remulla, hindi authority ng ICC. 'Di ba? Yan ang paulit-ulit din sinasabi, kung hindi Interpol. Ano ba ang meron dun sa Interpol? Ito yung sinasabing red notice, 'di ba? Ito yung ito. Ayan. Ang problema, mga kababayan, hindi po red notice ang nabuking din dito sa pagdinig na ito na walang red notice. Ano po ang meron? Yung diffusion o yung red diffusion. Anong ibig sabihin yan? Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung pinagkaiba. Diffusion order at saka red notice nasa kaliwa. Di ba? Nakita nyo? Yung sa red notice, kitang-kita nyo naman, mapula-pula. sa kanan, wala. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Okay? Ang pinagkaiba nun, ipakita natin para tanungin natin si ChatGPT kung anong pinagkaiba nun. Ayan po ang pinagkaiba nun. Interpol Red Notice. Definition: a request for law enforcement worldwide to locate a provision arrest person pending extradition. Request yan nanggagaling sa isang member state. Halimbawa,
tayo bilang membro ng Interpol, pwede tayong humingi ng tulong sa isang tao, which is yung ginawa nga nila kay Tebes. Hinihingi nila ang tulong ng Interpol ng Timor-Leste para dakpin po si Tebes. Ito nga po ang matindi ho dito dahil sa wala pong politika na ina-apply sa Timor-Leste. Kaya nga, tandaan niyo ang Interpol ay request. Okay? Ito po ay, tingnan nyo yung legal weight, not an international arrest warrant. But many countries treat it as a valid basis for arrest. Pero, ibig sabihin nun, hindi siya talagang international arrest warrant. Kung hindi papayag yung bansa na yun, yung gobyerno ng bansa na yun, walang magagawa ang Interpol. Okay? Yung public or private, mala na yan. Basta ano na lang natin yan. Ano lang naman yan yung Interpol Red Notice publicly available. Yung Interpol Red Diffusion, ano po yun? An urgent, informal, yan importante dyan, informal request. It is not a command. It is not a law. It is a request for the location and arrest of a suspect before a formal red notice is issued. Sa madaling salita, okay? Legal weight, less formal ito doon sa red notice. Okay? So yung red notice nga ay hindi batas, hindi law, hindi tayo obligadong sumunod agad-agad. Okay? Mas lalo na itong red diffusion. Okay? Ang titingnan nyo dito, yung issued by, ano yon? A member country directly to other countries via Interpol Secure Communication System. Sa madaling salita mga kababayan, itong sinasabi dito, isang membrong bansa mismo gamit ang secure na communication system ng Interpol. Ibig sabihin, since ang ICC ay hindi bansa, okay, hindi po bansa yun baka akala ninyo bansa ang ICC, hindi po. Merong nag-request para magkaroon ng red diffusion ng Interpol. At napag-alaman natin yan, di ba? Marami na ho nag-vlog niyan. That request came from our own government. How? Through media. Binibigyan nila ng idea ang Interpol. At may gumapang sa Interpol para magkaroon ng red diffusion si Pangulong Duterte para ngayon gagawin nilang dahilan na hindi kami sumunod sa ICC pero sumunod kami sa Interpol. Pero ang totoo niyan, merong nag-request. Pangalawa, even if this is less ang kanyang weight, ibig sabihin less ang demand ng diffusion, bakit natin sinunod? Sa madaling salita mga kababayan, eto lang kasimple yan. Paikot-ikutin mo na ang mundo ng gobyerno sa Pilipinas. Ginusto ni Marcos yung ginawa ng gobyerno.